gigising ako mga around 5:30. Pero ngayon, gising ko pa lang, gising na ako. Pero okay lang yan. Para hindi tayo ma-late. Ayun, nakapag-prep naman ako ng sarili ko. At naghihintay lang ako na 6 AM para mag-login. Marami akong gagawin today. Makikita niyo kung anong ginagawa ko sa isang araw. Ayan. Bukas na siya. See you later. Saan tayo? Off-cam lang naman. Kaya, okay naman walang ayos. Hello? Hi, good morning. Ala, parang pag-ayaw ko. Thank you. Bye-bye. Yes, yes. Bye-bye. Thank you. Hindi namin gagawin. Kain tayo. While working. Thank you, Lord. Nagtuloy na si Kuya ng aircon. Hi! So, working pa din. Working pa din ako. Nag-OT ako kasi ang dami kong kailangan tapusin na trabaho. 5:13 na. Tapos, 6 PM meron akong meeting naman. Nagugutom na ako. Parang gusto kong kumain muna. Pabili tayo kay Arvin. Arvin! Here. May bago na sila lalagyan. Toasted ka. Thank you. Pero mo naman yun. Wow. Sarap. Nagugutom talaga ako. Tapos na ako mag-work. Meeting na lang ako. Hi guys! So for today, naging si Rufa. Ngayon ay aalis tayo dahil nag-aya ang aking lola na pumunta ng SM. Kasi daw, titingin daw siya ng Christmas tree. Yung luma naming Christmas tree, dinispose niya na. Ngayon, sabi niya, mag-canvas daw siya ng Christmas tree sa SM. Tapos, magka-canvas din daw siya ng mga bagong pang-design. Siyempre, Burmans na ganyan. Late na nga kami. Hindi pa kami nakakapag-arrange ng mga Christmas decor. Sabi niya magka-canvas daw siya. Pero hindi natin alam. Baka bigla siyang bumili. Bumili o magpabili. Delikado pala ako. Sige, tignan na lang natin kung anong mapag-desisyonan niya mamaya. Pero feeling ko talaga bibili na siya. Nakapark kasi yung sasakyan ko dito sa medyo malapit sa amin. Susunduin na lang natin sila dun. Ako na lang kaya sila sunduin. Ako na lang kaya mag-canvas. Kasi kapag ako lang nag-canvas, at least canvas lang talaga. Walang bili. Let's go. Wala kang seatbelt. Seatbelt. Bebo, wait lang. Lagi ko rin nakakalimutan yun. Pag maano si Joseph, Baba, ano mo? Thank you. Pwede na. Alalayan mo, Arvin. Magpa-park lang tayo. Ayan sila, nagtutulak siya. Sama namin si Lola. Apat. Tinanggal na ni Ate. Yan. Ayan. Alright. Itong bulong. Ito pa po yung terno ng ano natin, nalagyan ng kanin. Ito rin.
patok yan. Yeah. Kuya! Thank you, Ben! Ano mo po ba ngayon? Di ba may nag-assist sa akin? Sabi niya, Ma'am, ano pong pabango nyo? Amoy baby po. Nahiya tuloy ako. Hi guys! Good afternoon. It is 4:43 PM ng Sunday. Ako lang. Me, myself, and I. Katapos lang ng service ko sa church. Nag-service ako sa church. Nagugutom ako actually. Since ako lang mag-isa. Bala ko sana mag-drive-thru. Pero, parang nag-crave ako sa salad ng SNR. Yan naman. We will go there. Actually, gusto ko rin talagang lumalabas ng mag-isa. Sa Starbucks sana ako. Kaso nga lang, parang feel ko, daming tao ngayon sa Starbucks. Kasi nga Sunday. It's raining. Umuulan. And it's been raining in Manila. Hindi ka ba nalamig? Uy, Jimmy, oh. Ang cute. Kaso nga lang, ang liit. Pero alam niyo ba, ang pinaka-dream car ko talaga is yung Jeep. Tapos, mamamasada ako ganun. Yung Jeep na anes, ang astig niya tignan. Parang sabi ko, gusto ko ng Jeep. Pero for now, sabi ni Lord, ligo ka muna. Tipid sa gas. Gala ka pa naman, wala ka masyadong pang gas, sabi ni Lord. Totoo naman din. Gala naman talaga ako. Sobrang tipid din sa gas nito. Eh, tamang-tama lang din talaga sa akin. Alam talaga ni Lord kung ano yung kailangan ko ngayon. Love ko si Bebo. Wow. So, this is my first car. Praise God. So, habang nagdadrive ako, mayroon lang akong short story. So, parang mga 2022. 2021, 2022. Mga around year lang ganun siguro. I was praying for a car, actually. Lord, gusto ko magkaroon ng car. 2022, 2023, hindi pa rin siya binibigay. Parang napaisip ako, bakit hindi binibigay? Eh, kailangan ko naman siya. Gagamit ko naman siya. Hindi pa ako Christian noon. So, when I became Christian, July 23, 2023, ayan. When I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, doon ko naintindihan kung bakit hindi ako binigyan ng sasakyan ng Lord before. Actually, nawala yung pagkagusto kong magkaroon ng sasakyan. Nung mga time na hindi siya binibigay sa akin. 2023, naging Christian ako. And nung 2024, biglang parang may desire ako na magkaroon ng sasakyan. Ulit. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, gusto ko ng car. Hindi ko alam ha. Parang may nagtanong sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggaling para saan yung car. Before kasi, bakit ko ba gusto ng sasakyan? Ang pang sarili. Kung bakit ko gusto magkaroon ng sasakyan. Ngayon, nag-pray ako ulit. Sabi ko, Lord, the main reason is, it's not for me. It's for my grandparents. Kapag may emergencies, kapag mayroon silang mga check-ups, and all, kung gusto nilang umalis-alis, ganyan, it's for them. Secondary na lang yung pang-akin. Last week ng November 2024, nakahanap ako ng agent. Tapos around siguro mga December, nakapag-file na kami ng application. Hanggang sa nag-investigate na, nag-CI na. Nagulat ako, grabe, na-approve kami agad. Sobrang smooth nang nangyari sa paghahanap ng agent, sa pag-apply ng loan, sa pag-release ng sasakyan. Biruin mo, November 2024 lang ako naghanap ng agent. Tapos, January 2025, na-release yung sasakyan. Kaya naintindihan ko na kung bakit hindi binigay ng Lord sa akin nung una yung sasakyan. Kasi sa pang sarili ko lang. I realized na kung binigay sa akin yung ng Lord before, baka naging mayabang ako, baka napariwara ako kasi kung saan ako pumupunta eh. Baka kung ano-ano na ginagawa ko, baka napahamak na ako, na-aksidente na ako. Ngayon, lahat ng hinihiling ko sa Kanya, I always ask myself, mag-glorify ko ba si Lord if bigay niya sa akin to? Alam ko na kung bakit niya binigay ngayon sa akin yung sasakyan. Dahil hindi na sa pansarili ko lang. Tsaka it's a protection also for me. Ngayon ko siya naintindihan actually. Hindi pa nga rin ako makapaniwala na meron ako nito. Okay lang naman humiling. As for me, ganun yung lagi ko nang tinatanong. Alam mo yun, kapag nagkaroon ka kasi ng relationship kay Lord, parang malalaman mo yun eh. Sasagutin ka niya eh. If anak, it's not time.
yes and wait lang naman actually talaga eh. Walang no kay Lord. Minsan yung mga hinihiling natin, yes agad. Siguro dahil yung plan niya sa'yo is nandun na talaga yun. Pero sometimes wait. Kasi nakikita niya na baka mapahama ka, baka mas lalo kang mapasama. Minsan exact talaga yung binibigay. Pero minsan naman, hindi yun yung pinaka hinihiling mo, pero mas better yung bibigay niya sa'yo. So whatever it is, hindi naman siya nag-no eh. It's just that meron siyang mas better plan for you. Very grateful, very thankful din ako na na-experience ko yung noon at yung ngayon. Kasi nakita ko eh. Nakita ko yung difference. Nakita ko kung bakit hindi niya binigay noon. Kung bakit niya binigay ngayon. So yun lang. Nandito na ako sa CNB Mall. Magpa-park na lang ako at bibili na tayo ng salad. Kasi nagugutom na ako. Sa loob ng sasakyan kasi ang daming tao dun sa SNR. Wala na rin ako mapapwestuhan. Ito na! I have my salad. Oh, ito na. Moment of truth. Alam niyo, pinabalik-balikan ko talaga yung salad ng SNR kasi napakasarap niya talaga. Alright, what I will do is paghahaluin ko lang tong mga to. Nasaan na yung fork ko? What I will do is ihahalo ko lang ito. Purong ko nga muna to. Ayan. Tapos, dito ka. Perfect. Yung dressing. Halo ko lang siya. Halat natin. Tapos, tatakpan natin siya ulit. Tapos, isi-shake natin siya. Nakita ko yung process na to. Actually, sa series ng Keeping Up with the Kardashians. Kasi masalad sila, diba? Hindi naman sila ma-rice doon. So, pag bumibili sila ng salad, ganito yung ginagawa nila. Feeling nyo okay na? Na-spread na yung dressing. Open natin ulit. Tada! It is so yummy! Kain tayo! Crap! Cheers. Uubusin ko lang to. Magkikita tayo mamaya. Wala na, naubos ko na. Itong kamatis na to. Hindi ko talaga siya kinakain. Kumakain ako ng kamatis pero ito sa salad na to, parang weird niya kainin. Busog na ako. Ang sarap matulog. May drive-thru pala yung Dunkin' Donut dito sa may Fortune Caltex. Ngayon ko lang nakita. Kasi nag-crave ako ng donut. I'm going to order a Dunkin' Donut. Hi po, good evening po. Hello, good evening. Isang order ng one piece choco wax. Ayun na